Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kalimitan, ang bunga ng pagkalupig ay kahihiyan at takot. Ito ang naramdaman ng mga Israelita noong sila ay bumagsak sa kamay ng Midian. Subalit alam niyo bang ang katagumpayan ng bansang ito ay pinangunahan ng isang duwag na lalaki? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Si Gideon ang naging pang-apat na hukom ng Israel. Itinalaga siya sa tungkulin ng isang hukom sa ika-6 na kabanata. Sa ika-7 kabanata, ipinakita kung papaano siya ginamit ng Diyos. Siya ay isa sa mga hukom na may makulay na buhay. Ganoon pa man, hindi siya ang pinakamahusay na naging hukom ng bansang Israel. Dahil sa katunayan, wala isa man ang mga naging hukom ang naging dakila. Sila'y mga pangkaraniwang tao lamang na namumuhay na kasama ang kanilang kababayan. Sa katunayan, ang bawat isa ay may mga pagkukulang at kahinaang tinataglay. Ganoon pa man, sila pa rin ang pinili at tinawag ng Diyos upang gamiting kasangkapan sa pagpapalaya sa bansang Israel laban sa kanilang mga kaaway. Hindi lang ang pagkatao ng mga hukom ang dapat nabigyan ng pansin sa aklat na ito. Nais kong magdagdag ng ilang mga mahalagang katotohanan sa aklat na ito. Ang pagkakasulat ng aklat ng mga hukom ay matagal nang hindi tanggap ng mga kritiko sa loob ng mahabang panahon. Sinasabi nila na ang aklat ng mga hukom ay hindi bahagi ng kasaysayan dahil hindi raw ito nangyari sa kasaysayan ng sanlibutan na maaaring maibilang ang mga pangyayari sa nabanggit na aklat. Subalit ang lahat ng ito ay nabago ng sa ating panahon. Ito ay dahil sa pagsisikap ng mga dalubhasang mananaliksik ng kasaysayan, pangyayari at kultura ng bawat bansa. Ang mga taong tulad ni Borny, Bolton, Breasted at Garstang ay ilan lamang sa mga kalalakihang gumugol ng panahon upang saliksikin at patunayan ang mga katotohanan sa mga pangyayaring naganap sa aklat ng hukom. Sang-ayon sa kasaysayan noong panahong iyon, ang bansang Ehipto ay isa ng napakahinang bansa. Bagamat sila ay itinuturing na pinakamakapangyarihan sa buong mundo, masasabi pa rin na sila ay mahina. Ito ay dahil sa ang namumuno sa bansang Ehipto ay paraon. Mga pinunong ang laman ng puso at isipan ay pawang mga kalayawan at makasariling hangarin. Dagdag pa rito ang mga suliranin sa kanilang pamahalaan na hindi nila maihanap ng katugunan. Kaya ang naging bunga nito ay ang unti-unting pagkawala ng kanilang kontrol sa sariling bansa at sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Sa mga panahon ding iyon, nagsimula ng lumikas at maghanap ng ibang lahi na mula sa dakong bahagi ng silangan at hilaga ng patay na dagat. Sila ay lumikas sapagkat nagkaroon ng malawakan na tagtuyot sa buong lupain na kanilang tinitirhan. Sa madaling salita, sila'y lumikas at nanirahan sa palibot ng lupain na nasasakupan ng mga Israelita. Dalawa sa mga liping ito ay ang Midianita at Amalekita. Ang pangyayari kay Gideon ay nagbukas sa bahaging ito ng kasaysayan ng mga hukom. Nagsimula ang Kabanata 6 sa pagsasabing ang bansang Israel ay muling tumalikod sa Diyos. Dahil dito, sila'y ipinasakop ng Diyos
sa mga Madianita. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 10 talata ng 6 na kabanata. Tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel, kaya sila'y ipinasakop niya sa Madian sa loob ng 7 taon. Hindi makalaban sa mga Madianita ang mga Israelita at napilitan silang magtago sa mga kuweba sa kabundukan. Pagkatapos maghasik sa kanilang mga bukirin, sinalakay sila ng mga Madianita, Amalesita at iba pang tribo sa lugar na iyon. Humihimpil doon ang mga ito at sinira ang mga pananim hanggang sa timog sa paligid ng Gaza. Wala silang itinirang mga maaaring pakinabangan ng mga Israelita, pananim, tupa, baka o asno. Kasama sa mga sinira ang kanilang mga baka at mga kamelyo na hindi mabilang ang dami. Walang magawa ang mga Israelita kaya dumaing sila kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap ng mga Madianita, sinay pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito, "Inialis ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko sa inyo na ako si Yahweh. Lakip ang habiling huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo, ngunit hindi kayo nakinig." Ang mga Madianita at Amalekeyo ay nagkanya-kanya ang mga tribo na walang tiyak na tirahan sa lupain. Anumang oras, maaari silang lumikas mula sa lupain na kanilang tinitirhan patungo sa ibang lupain. Dahil sa sila ay walang permanenteng tirahan. Sinasalakay nila ang mga pananim ng ibang tribo at ibinabahagi nila sa ibang katribo ang anumang samsam na kanilang nakukuha. Sa kabanatang ito, hindi binanggit kung ilan ang bilang nila dahil wala isang mang tao sa mga panahong iyon ang makakabilang sa dami ng mga Madianita at Amalekeyo dahil sila'y nakakalat sa buong lupain. Ang mga tribong ito ang may pinakamaraming lahi sa buong lupain. Ito ang dahilan na natakot sa kanila ang mga Israelita. Kaya't wala silang magawa kundi ang tumakbo papuntang bundok at magtago sa mga yungib. Bakit sila natatakot at hindi makalaban sa mga Madianita at Amalekita? Sapagkat alam nila na wala sa panig nila ang Diyos. Sapagkat tumalikod sila kay Yahweh at sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nang lusubin sila ng mga ito at nakawin ang kanilang mga pananim, wala silang nagawa kundi ang lumayo at magtago sa mga yungib. Nang hindi na matiis ng mga Israelita ang pahirap na ginagawa ng mga tribong ito sa kanila, sila'y dumaing at humingi ng tulong sa Diyos. Nahabag naman sa kanila ang dakilang Diyos, kung kaya't muli siyang nagtalaga ng hukom. Ito'y sa katauhan ni Gideon. Tunghayan po natin ang pagkakatalaga kay Gideon sa 11 hanggang 23 talata. Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng puno ng Enkina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gideon, na anak ni Joas, ay kasulukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik at baka siya makita ng mga Madianita. Nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumaiyo si Yahweh, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin si Yahweh? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ni Yahweh. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madianitang ito?" Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin.
Sinabi sa kanya ni Yahweh, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako, Yahweh, ay talagang kalugod-lugod sa iyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-utos sa akin. Huwag muna kayong umalis at ipaghahanda ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang libadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot. Nakita ko ng mukhaan ang anghel ni Yahweh. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag kang matakot, hindi ka maano. Sa mga talata na ating binasa, hindi ipinakilala sa atin si Gideon na isang bayani at mahusay na lalaki. Alam ba ninyo kung ano ang kanyang ginagawa? Gumigiik siya ng trigo sa pisaan ng ubas. Ang pisaan ng ubas na binabanggit sa mga sumusunod na talata ay ang susi sa buong kalagayan sa mga talatang ito. Sa panahong iyon, ang pisaan ng ubas ay laging inilalagay sa paanan ng bundok. Dahil ibinababa nila mula sa bundok ang mga ubas kung kaya't dapat lamang na nasa paanan ng bundok ang pisaan. Kakaiba naman ito sa giikan na laging inilalagay sa itaas ng bundok. Dahil kailangan nito ang lakas ng hangin na maghihiwalay sa laman ng trigo at sa ipa. Kabaligtaran naman ang nasaksihan natin na ginagawa ni Gideon. Sa halip, nasa taas ng bundok gumigiik ng trigo, mas minarapat niyang sa may pisaan ng ubas sa paanan ng bundok gawin ang paggiik ng trigo. Ang gawaing ito ay nagpapakita lamang ng matinding kasiphayuan para kay Gideon dahil sa mga nangyayari sa kanilang buhay bilang mga Israelita. Hindi niya magawang pumanhik sa taas ng bundok upang doon gumiik sapagkat natatakot siyang makita ng mga Madyanita. Hindi niya nais na makita siya ng kanilang mga kaaway na siya'y gumigiik. Kaya't kahit walang hangin sa paanan ng bundok, buong katiyagaan niyang ginigiik ang trigo. Isipin na lang natin kung gaano kahirap ang ginawang ito ni Gideon. Sa tuwing itinataas niya ang mga trigo upang mahipan ng bahagyang hangin, kumakapit naman sa kanyang leeg at katawan ang mga ipa nito. Ito'y isang napakahirap na bagay at gawain para kay Gideon. Subalit ang lahat ng hirap na ito ay hinarap niya, bagamat nagahari sa kanyang puso ang pagdaramdam. Siya pa rin ang pinili ng Diyos upang maging hukom ng bayang Israel. Samantala, sa 12 talata, nagpakita ang anghel ng Diyos kay Gideon. Binati siya nito ng nakatutuwang kataga. Sinabi nito sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayani. Hindi nakatutuwang marinig ang ganitong pagbati kay Gideon. Tinawag siyang matapang na bayani. Ganoon pa man, may 2 bagay na makatotohanan sa pagbating ito ng anghel kay Gideon. Una, pinapakita nito ang pagiging banayad ng Diyos. Ikalawa, ipinapakita nito kung ano ang magaganap sa buhay ni Gideon at kung ano
ang magiging bahagi niya sa kinabukasan ng bayang Israel. Hindi sinabi ng anghel ng Diyos ang katagang ito kay Gideon upang siya ay hamakin. Hindi rin ito sinabi upang ipahayag ang kasalukuyang pagkatao ni Gideon, sapagkat si Gideon marahil ay pinakaduwag na lalaki sa lahat ng lipi ng mga Israelita. Gayunpaman, binago ng Diyos ang kanyang puso at pagkatao. Kayang baguhin ng Diyos ang pagkatao ng isang tao na mananalig sa Kanya. Kayang gamitin ng Diyos ang mga taong itinuturing na walang kabuluhan. Basahin natin ang sinasabi ni Pablo sa unang Korinto, unang kabanata, sa ika-27 hanggang 29 na talata. Ganito po ang sinasabi, "Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos." Samantala, matapos batiin ng anghel ng Diyos si Gideon, siya ay sumagot ng patanong. Sinabi niya sa ika-13 talata kung bakit sila dumaranas ng sakit at hirap sa Madyanita kung talagang sumasa kanila ang Diyos. Nais kong liwanagin na ang katagang ginamit ng anghel sa pagbati kay Gideon ay sumasa iyo si Yahweh. Ibig sabihin, sa mga pagkakataong ito, sumasa kanya pa lamang kay Gideon ang Diyos, at hindi sa bansang Israel dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya nga, siya ang piniling maging hukom ng bansang Israel dahil sumasa kanya ang Diyos. Ganoon pa man, hindi pa rin maunawaan ng lubos ni Gideon ang katotohanan. Nasa puso at isipan pa rin niya ang pag-aalinlangan. Ito'y malinaw na ipinakita sa kanyang kasagutan sa ika-13 talata. Ang paniniwala ni Gideon ay pinabayaan na sila ng Diyos. Isang malaking pagkakamali ang isipin ni Gideon na sila'y pinabayaan ng Diyos. Dahil ang katotohanan, hindi sila pinabayaan at kinalimutan ng Diyos. Sila ang nakalimot at tumalikod sa Diyos. Kung ating susuriin ang sinabi ni Gideon, makikita natin na siya man ay may suliranin sa kanyang ganap na pagkakakilala sa Diyos. Kaya siya ay puno ng pag-aalinlangan sa Diyos at sa kakayahan niya. Si Gideon ay isa ring mahina at duwag. Ito'y makikita sa kanyang gawain sa unang talata ng ika-6 na kabanata. Mga kaibigan, ito ang tunay na pagkatao ni Gideon. Ngayon, kung pinag-uusapan si Gideon, ipinakikilala siya na isang bayani, mandirigma at tagapagtanggol ng naaapi. Subalit, ang lahat ng ito'y kabaligtaran, sapagkat si Gideon ay isang duwag at mapag-alinlangan. Ganoon pa man, siya ay kinalugdan ng Diyos. Tinawag si Gideon upang maging hukom ng bansang Israel. Ang pagkatalaga sa kanya at panawagan sa isang gawain na nangangailangan ng katapatan. Alam natin na wala si Gideon ng katangiang ito. Kaya, nang sabihin ng anghel sa kanya, si Gideon ay nabalisa sa kanyang narinig. Alam niya na hindi siya karapat-dapat na mamuno o maging hukom ng Israel dahil wala siyang mga katangian na katulad ng mga naunang hukom sa bansang Israel. Maging ang kanyang lipi ay hindi rin maaaring isaalang-alang upang maging kasangkapan ng Diyos sa gawain ng pagliligtas sa bansang Israel. Totoo ang bagay na ito, sapagkat sa lipi ni Manases na pinagmula ng pamilya ni Gideon, tanging ang pamilya lamang niya ang walang karangalang mababanggit. Sa larangan man ng pakikidigma o sa iba pang bagay, ito ang mga bagay
na nagbibigay sa kanya ng alinlangan kung bakit hindi niya mapaniwalaan na siya ang gagamitin ng Diyos. Kaibigan, ang malaking pagkakamali at kahinaan ng marami ngayon ang umaasa lamang sa sariling kakayahan. Palagi nating ipinagmamalaki ang ating kalakasan at kaalaman. Sa tuwina, sinasabi natin na kung mayroong dapat gamitin ng Diyos sa gawain ay walang iba kundi tayo. Isinasabit natin sa ating mga balikat ang bawat karangalan, kaalaman, katanyagan at kapangyarihan upang maipakita, maipagmalaki sa iba na tayo ang karapat-dapat sa gawain ng Diyos. Nakalimutan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto tungkol sa pagpili ng Diyos sa mga tao na kanyang itatalaga at ginagamit. Muli po nating basahin ang sinasabi sa unang Korinto, unang kabanata, ika-27 hanggang 29 na talata. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan ng kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Naway mangusap sa puso ninyo ang salita ng Diyos na nagsasabing hindi sa pamamagitan ng inyong kalakasan, hindi rin sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, subalit sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Diyos. Sa mga Kawikaan 3:5-7, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya-kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming natutunan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.